rin to na bulgar na si Kokey. Kakapasok lang, huli, may tinatago. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay PH News Files. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni PH News Files at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Eto, kumalat tong video na ito. Tingnan ninyo ha. Hindi ko alam, okay? Unahan ko na kayo. Hindi Ayun! Bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. At siyempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ang Banatero. Siyempre, mga idol natin yan, pagpatuloy natin. alam kung AI yung pagkakagawa ng sigaw. Pero legit po eh. Legit po ang kaplastikan nitong mama na ito. O, tingnan niyo si Kiko Matching, hindi yung Kikong Barsaga yung matino ha. Ito yung Kikong Trapo. Kiko Pangilinan. Sa Kiko Matching, malabo yun naman yung ano eh. Malabo naman yung sa mukha ni Kiko kasi may pagpogi si Kiko Barsaga eh. Yung Kiko Matching, gets na kagad natin kung sino. Na nag-attend ng concert. O, pakinggan nyo sigaw ng taong bayan. Mga kurakot, kulong na yan. Uy, mga kurakot, kulong na. Ganda ng cheering sa para mga nagchi-cheering ah. Ayan, mga ipokrito, kulong na yan. Kayo mga katunay, na sa tingin nyo, AI ba yun? O parang ni-record lang, parang pinasok lang, parang ano ba yan? Yung September 21 ba na sigawan yun? O, hindi rin natin sigurado kung talagang doon ba talaga yan. Pero isa talaga to sa mga ano eh, nakakainis kumbaga sa pelikula. Ito si Kix. Mga ipokrito, kulong na yan. Mga kainsuka, ikulong na yan. Suka. Okay, ulitin ko. Hindi ko alam kung ito ay AI, na? Pero, lihiti mo eh. Lihiti mo na epal. Aatin ka ng concert. Magpapalagay ka dyan. Di ba? Ano gagawin niya dyan? Kung hindi mo ginusto yan, di sana nagbigay ka na ng statement na ayaw mo na ikaw ilagay dyan. Ba't ikaw? Concert yan eh. Pwede ka namang manood ng discreet. Yan po ang mga epalitiko. Yung kailangan, ipinangangalandakan yung kanilang pagbumuka, kala mo ba singkit? Laki-laki ng mata. Adik ba ito? Hindi ako yung nagtatanong lang. Kasi ganoon, di ba mga adik ganyan? Di ba kasadyang malaki lang mata? Hindi naman adik. Hindi naman siguro papatol si Sharon Cuneta sa adik. Ganoon eh. Makasadya. Alam mo tong dilaw? Ang sabi dito eh, basta maging relevant lang muna sila. Yan ang plano nila ngayon eh. Maging relevant. No? Congratulations sa pagkapanalo mo, Garcia, sa Senado. Ay, Garcia. Ba't Garcia? Das Garcia elected official senator. Kiko Pangilinan. Palakpakan. Di umano. Kasi yan ang nakababasa ko eh. Ha? Yan ang nababasa ko sa comment section. Totoo ba? Garcia senator ito. Garcia senator. Okay. Kasi kung sinasabihan siya ng ganyan, ng mga kurakot, ikulong na yan. Kasi parang kita mo tuloy-tuloy pa rin siya nagsasalita, parang ang napakamanhid niya naman. Di ba? Siguro kung ako sinasabihan ako ng ganyan, teori, uuwi na ako eh. Nakakahiya yung ganyan, syempre, dami-daming tao, tapos doon sa mga alat, ganyan sinasabi sa iyo. Parang sobra namang kapal talaga ng mukha niya pag ano. Di ba? Parang sana all makapal. Ito yung kumain ng sabaw na ano eh. Wala na, ay uminom ng sabaw, wala namang nainom. O ito pa isang anggulo para makita nyo kung totoo o AI ito ha. Talagang ibabalantra ba yung pagmumukha? Sino kasi Michael Jordan ka ba? Kasi ganyan 'di ba pagka ano sa NBA, papakita nila yung superstar, close light superstar.
Epal Ako na mga parang isa siya sa manonood. Oh, 'di ba pag may mga nanonood sa mga NBA, no? Pag nanonood na sila Michael Jordan, no, talagang iniispatan sila ng camera. Uy, si nandito. Oh. Tapos ito naman, uy, si Wow, nandito. Epal ang dating Tapos meron pang video. Kawawa mo ka. Ay, kayo nga, itigil-tigil nyo na yung kaboboto nyo sa mga politikong wala namang nagawa dati. Tama. Doon na tayo sa bata. Ako nga nagtataka ako kung bakit nananalo pa tong mga to. Napakadaming magagaling na tumatakbo nitong eleksyon na hindi nanalo. No, na mas deserve. Kasi tayo parang nagpapabalik-balik lang tayo eh. Kasi may pangalan ba yan? Bakit ba nananalo yan? Mas pinagkakatiwalaan yan? Ganon. Doon tayo nagiging biktima eh. Hindi na tayo nadadala sa paulit-ulit. Diba? Dapat iba naman eh. Ngayon, kung uulit man tayo sa iba, halimbawa sa mga nakaupo, tapos uulit, iboboto uli natin, siguraduhin naman natin sa sarili natin na yung taong yun talaga is may nagawa talaga, yung legit na may nagagawa talaga. At yung legit na transparent talagang tao. Kasi kung tayo magre-rely lang tayo sa pangalan, o ito hindi dito tayo, kilala na to eh. Baka minsan bumoboto kayo sa sobrang pagmamadali nyo, parang ito nila siguro kilala naman to eh. Diba hindi nyo na iniisip? Kaya mas maganda no, kapag malapit na yung eleksyon, kung sino yung mga tumatakbo, mas dapat nating pag-aralan muna, panoorin natin, alamin natin kung ano yung ginagawa niya, nung hindi pa siya nagiging senador o wala pa siya sa katungkulan, para hindi tayo nagiging ing-ing, di ba? Ako ganun ginagawa ko na ngayon. Dati bara din ako pag kilala. Uy, si ano to ah? Oh, boto ko to kasi ganito. Ngayon hindi na. Aalamin ko muna, karapat dapat ba ito tao? Kahit sa mga tao na mga Duterte, inaalam ko kung sino yun. Ano bang ginawa nito nung wala pa sa ano? Kailangan inaalam natin eh. Hindi yung basta-basta lang tayo sulat na sulat, boto ng boto. Ngayon, sa mga dati, sinasabi ko nga kanina, kailangan yung tao talaga na alam natin na may nagawa. Sana naman madala na tayo sa mga nangyayari. Kasi nga parang ang problema sa atin, ang kulit-kulit natin eh. Yung hindi duwag. Wag na wag tayong boboto sa mga politikong kumakain ng suka. Kadiri. Iyo. Yun lang. Ha? O diba, galit na galit sila sa administrasyon. Alam naman natin to, galit sa mga Marcos to dati, mga dilawan eh. Pero kita nyo naman sila ngayon. Halos, di ba? Hindi, sasabihin na naman nung... Coach Oli, hindi na naman nanalo yan. Yan na naman sasabihin nila sa comments eh. Hindi naman nanalo yan eh. Hindi naman namin binoto yan. Si Garcia bumoto dyan. Alam ko na, yan ang sasabihin nyo. Inunahan ko na kayo. Baka naman pwede nyo lang tanggapin. Ano guys? Epal na epal, animal. Ay, nako. Tama na nga yan, Kiko. Kung kanina, pinakita natin mga plastic, mga epalitiko, yung talagang pinangangalandakan, maka-epal lang. Di ba? No. Ngayon, pakita ko sa inyo paano dapat. Ganito dapat, discreet lang. Pagtulong, discreet lang. Sabi, Office of the Vice President. No, tumulong. Pero ganyan lang. Ha? Hindi nakalangkay doon. Ang laki-laki ng tarpaulin, BP, Sara. Tutulong ka lang, pangangalanda. Sabi nga, pag tumulong ka, wag mong ipaalam yung tinulong ng kaliwa mo sa kanan at wag mo ipaalam yung tinulong ng kanan mo sa kaliwa. Anong ibig sabihin? Be discreet. Hindi mo na pinagmamalaki. Lalong-lalo na kung hindi mo naman pera ng taong bayan. Dapat ganito, pinangalandakan ba ni Sara? Hindi. O, ano sinabi niya, office? Kahit ginigipit na ang opisina ng Vice President, Oo. pilit pa rin tumutulong. Office of the Vice President. So, ibig sabihin, hindi sa kanya lang. Hindi sa kanya. Sa taxes na naibahagi sa Office of the Vice President. Tama yun. Kasi kung sila magtutulong, mamimigay, magbabahagi ng mga tulong sa mga taong nasasalanta, sa mga ganito, hindi mo na dapat nilalagay talaga yung pangalan dyan. Tama si Coach Oli. Kasi nga pera ng taong bayan yan. Kumbaga wala silang karapatan na umepal dyan yung mga pangalan nila, ilalagay nila dyan na, uy, sa akin ang galing yan ha, ito yung pangalan ko dyan. Wala kayong ano. Diba? Ngayon, kung gusto nyong malaman na kayo yun, malalaman at malalaman din naman ng mga tao yun eh. Kahit hindi nyo ilagay yung pangalan nyo dyan. Kasi parang
tumutulong kayo. Kung ilalagay niyo yung pangalan niyo, parang namumuliti ka kasi yung dating niyan. Na wag niyo akong kalimutan ha. Bawat subo niyo ng bigas na binigay ko, na nandiyan ang pangalan ko, maaalala niyo ako. Tuwing kakain kayo ng kanin. Diba? Kaya yung ginagawa ni VP Sara, maganda yan. Office of the Vice President. Tama. Halos kalahatan, VP. Hindi siya nagbabanggit ng pangalan kasi napakapangit nga naman. Hindi sa Office of Sara Duterte. At saka makikita mo, liit pa ng Office of the Vice President, Anong malaki? Maliit lang, hindi nababasa. Diyos? Meron nga dyan, di ba, yung binabalita dati, kahit tubig, ang laki-laki ng pangalan. Tapos meron pang tarpaulin, di ba? Bayan? Pilipino. Yan ang importante. Yes. Hindi yung politiko. Hindi naman galing sa kanila yung pera Yes. Yung mga politiko na yan kasi, yung mga ipinantutulong nila, hindi nanggagaling talaga sa kanila yung perang yan. Sa mga taxes natin yan. Kaya nga tayo nagbabayad ng buwis para in case of emergency, may paggagamitan tayo sa bansa natin, importante, doon nilalaan. Kaso nga lang, syempre, kung saan napupunta, gaya na naging issue ngayon, di ba? Dami yumaman. Doon. Kumbaga, hindi sa kanila, kasi kung sa kanila manggagaling yan, mga maghihirap yan. Kaya makikipagpustahan ako sa inyo Humamon kayo na sa politiko. Sige, walang gastusan ng pera ng taong bayan, Ikaw nga, tumulong ka lang sa iyo lang, pera mo lang. Walang sasagot niyan. Napaka-imposible. Di ba? Ganito ang hindi politiko. Oo. Ipinagmamalaki ang alin? Ang tulong kanino galing? Galing sa Diyos, galing sa bayan, at galing sa Pilipino. Tapos ang usapin. Walang muka, walang pangalan. Diba? Kaya maraming galit dito Ayaw na magnakaw, ayaw pa umepal. Kaya maraming galit kay Sara. Kasi na-expose sila Di ba? Ang kadiliman, ma-expose yan pag binigyan mo ng liwanag. Yung kalokohan na-expose. Pambihira. Ang laki-laki ng tarpaulin ni Risa. Kunwari ikaw si Risa, ang laki-laki ng tarpaulin. Di magmumukha kang gago talaga. Di ba? Dalawang eleksyon Imigay ka, laki ng tarpaulin mo. Tapos si Sara, ganyan. Walang nakalagay na mukha, di ba? Di magmumukhang gago yung isa. Kaya naman, ito dapat ang solusyon. Ito, tanong lang ha. Tanong lang. Wala po tayong pinapatukuyan. Etong solusyon na ito, sangayon ba kayo? Kasi sinabi ni Kiko Barsaga, anong tingin nyo? Yan na rin tingin ko sa inyo. Sa posibilidad na humiwalay ang Mindanao at Visayas. Hiwalay ang Mindanao at Visayas. Anong sagot ni Baste? Kalayaan mula sa impluensya ng neo-kolonyalismo at politikang umiikot sa salapi. Meow. Ako naman tatanungin ninyo, ako sasagot kay Okay? Ako sasagot kay Congressman Kiko. Anong tingin nyo sa posibilidad? Yung posibilidad hindi ko alam. Pero kung tatanungin mo ako kung ako sangayon, ako talaga sangayon. Sangayon ako. Okay? Hindi ko po sinasabihan at ako'y sedisyon na naman, baka yan na naman nasabihin. Wala po akong kakayanan na ihiwalay ang Visayas at Mindanao. Pero kung ako bilang Filipino citizen at tatanungin ako, okay lang sa akin yan. Bakit? Pupunta na lang ako Mindanao. Ako din. Kasi ang gulo dito sa Ako din. Diba? Kung ganyan na maghihiwalay na talaga, lilipat na lang kami ng Davao. Mas gusto ko pa. Kasi dito, diba, sa Luzon, diba, kita mo naman yung nangyayari. Kung magtsatsaga ka pa ba dito? Baka nga pag ganyan na nangyari, ang daming taga Luzon na lumipat ng Mindanao Baka magkaroon ng ganung pagkakataon Kaysa makisama ka pa dito. Ngayon, siguro kapag naging maayos na yung pamamalakad sa Luzon, pwedeng magbalikan dito sa Luzon. Yung mga lumipat sa Mindanao. Pero sa nangyayari ngayon, at kung sa 2028, ganyan pa rin, wala na. Kung bubukod ang Mindanao, sige. Lipat na lang kami din sa inyo. Magpaampun na tayo sa Davao. Mas aasenso ang Visayas at Mindanao. Ang gulo dito sa Luzon. Karamihan ng magnanakaw nandito. Mamaya, papatunayan ko sa inyo yan. Ang nakawan, inabuso dito sa Luzon. Ngayon, tingnan nyo nangyari sa Singapore nung miwalay sa Malaysia. Tindi, no? Isa sa pinakamayaman at pinagkakatiwalaan sa buong mundo. Ako naniniwala ako pag nakakumalas. Kasi ang Mindanao
at saka lalong-lalo na Mindanao, hinihilang pababa ng Luzon. Marami naman tayong pera eh. Ang problema, mas marami tayong politikong mukhang pera. Andyan ang problema at karamihan nasa Luzon. Hindi ibig sabihin wala sa iba, pero karamihan nasa Luzon. So, kung ito ay merong legal basis, hindi po tayo gagawa ng illegal ha. Inuulit ko, doon lang tayo sa legal. Kung ito ay may legal basis, siguro mas makakabuti sa mga Pilipino, humiwalay na. Dahil instead na umaasenso yung ibang parte, umaasenso yung ibang kababayan natin na naghihirap, umaasenso sila, nadadamay. Napipigilan itong Luzon. At ang kumukuha ng pera nang galing sa Visayas at Mindanao, Luzon. Gusto nyo makita? Patunay? Ito, tingnan po ninyo. Ito po, nilabas ng Philippine Star. Tingnan po ninyo. Suspected ghost flood control projects in Philippines based on ICI initial field validation. ICI ang gumawa nito ha. Kakampi pa ni Bongbong Marcos yan. Siya ang bumuo niyang grupo na yan. From 2018 to 2024, 261 na ghost projects sa Luzon. Ulitin ko. Ang mga nanakaw ng pera ng kaban ng bayan ay nasa Luzon. Dami. Sa Mindanao, 51 lang. 261. Visayas, 109. Mindanao, Marami-rami yun. 51. 51 lang to. Ay, lipat na lang tayo sa Davao. Mindanao could be the next Singapore kung sila ay makakahiwalay. Kung hindi ko sinasabing humiwalay. Ha? Baka mamaya magkakaso. Kung sakaling humiwalay sila dahil may legal basis, Mindanao will explode like Singapore. Oo, kung sakasakali. Kasi napuntahan ko po yung Davao. Kasi talagang nakakatuwa yung ganun kung sakaling magkaroon ng mga ganun-ganun, no? Pero tayo, kahit papaano, ang inaano natin dito, kahit papaano, ayaw natin maghiwa-hiwalay ang Luzon, Visayas, Mindanao kasi hindi magiging kompleto eh. Hindi magiging kompleto, kaya nga Luzbiminda yan eh. 'Di ba? Luzon, Visayas, Mindanao. Pero kung ganito naman ang nangyayari minsan talaga, hindi mo mangyayari sa isip mo, no? No? Pero kahit sana, kahit papaano, malutas yan. Kasi, di ba? Kawawa naman din yung ibang bansa, tuloy yung ibang lugar. Mindanao, Visayas, di ba? Kahit papaano sa Mindanao, kukunti, madadamay din. Di ba? Kaya nga iniisip natin kung magkakaroon, sinasabi ni Coach Oli na ganyan, kung magkakaroon ng ganyang hiwalayan, kung sakasakali man. Siyempre, hindi naman yan mangyayari basta-basta. Pero, no, parang sumula lumipat sa Davao eh. Kahit hindi maghiwalay, parang lipat ka na lang ng Davao. Lagay. Ibang nilalang dun. Ibang tao ron. Iba disiplina dun. Iba po. Ang layo sa Maynila. Ang layo sa Luzon. Kaya kung mangyari dun, talagang impromptu. Makikiusap ako kay BP Sara. Doon ako titira. Pampo na tayo. Chat ko kaya sila Mayor Bastidon. Pwede po bang magpaampong kami dyan sa Davao? Kayong mga ka-Davao, yung mga friends ko dito, yung mga nagko-comment sa akin, yung mga subscriber ko, yung mga taga-Davao, pwede ba kaming magpaampon sa inyo dyan sa Davao? Tatanggapin nyo ba kami? Maayos ang negosyo. Mapayapa. Walang adik. Walang komunista. Maayos ang Davao. So, ako, sang-ayon ako dito. Kung mangyayari man to, malaking bagay. Ayun, natating natunghayan ang video na nagmula kay PH News Files at syempre natunghayan natin ang boses na yun, ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.